dapat mas na-appreciate mo yung magaganda doon sa isang tao kaysa doon sa mga pangit na meron siya or doon sa mga maling nagawa niya. Good morning! Good morning, good morning! Today is January 5, 2017. So, second vlog na namin of the year. And dadalhin ko kayo sa work today kasi may nag-request. And actually, marami-rami na kayo nagre-request na mag-vlog ulit sa work. Teka na, dumidilim. So, mag-vlog ulit sa work. And actually, wala namang masyadong ganap sa work. Pero sige, dadalhin ko kayo and magdaldala na lang tayo. So, yun. Maaga ako nga alis today kasi it's Thursday and coding yung car. Kaya, dapat bago mag-7, nandun na ako sa, sa Araneta kasi para hindi ako mahuli for coding. And, yun. Kaya, inagahan ko yung pag-alis. Ano pa lang? 5:20? O 5 o'clock? 5 o'clock pa lang yata. Ah, hindi. Ano na, no? 5:30 pala. 5:30. Mukha lang 6 o'clock kasi advance yung namin. Yung clock and hindi na nag-focus. So, yun. Maaga pa. 5:30 pa lang. Aalis na ako. Let's go! Guys, sa inyong baon ko, yung granola, nilagyan ng milk and lunch. Tapos water. And my bag. Ito na. So, let's go! I'm here na sa work. Puyat. 24 hours. Puyat daw siya. Maga pa guys. Ano pa lang? Ano oras pa? 6:48. 6:45 pala. Yan. Ako pa yung pinakaunang-una. Ako una. Ikaw, Monday. Si Kuya Mandy nandyan na. So, ako ang pinakaunang-una. Ba't ko ba yung tinanggal to? Ayun lang. So, I'll update you later. Mag-relax muna ako. I'll probably, nap. Hi! Grabe, nakatulog ako. Ay, naku, si Kuya, di man lang ako ginising. May na ako. Nakatulog ako, guys. As in. Kaya, I feel energized na. Ready na ako for work. Yun. So, gagawin ko ngayon, magja-jaryo muna ako. Yung the usual kong ginagawa, every morning, magja-jaryo. Unahin ko muna ito bago ako mag-ace ng mukha kasi kailangan niya na umuwi. Tapos si Kuya Batikin, 10 o'clock pa siya darating. Kaya, walang may iwan dito. Good morning! Oo, kaya lang wala pa siya masyado pang maaga. Consultant yun siya eh. Actually, sabi nga niya naging 2017 lang daw, tapos tulog na lang daw ako ng tulog. Kasi si Sky, nagtititing kasi si Sky, hindi niya ako pinapatulog sa gabi. As in, yung dalawang ngipin niya dito sa may bagang tumutubo. Kaya kung makita yung si Sky, palagi siyang nakasuksok yung yung daliri niya sa bibig. Palagi niyang kinakain yung daliri niya. Siguro kasi nangangat yung gums niya. And, yun. At saka sa gabi, hindi niya ako pinapatulog, guys. Hindi naman sa hindi natutulog si Sky. Natutulog siya, kaya lang, halos ayaw niyang bumitaw sa pagdede talaga. As in,
hindi naman din talaga ako makatulog ng the entire night siyang nakalatch sa akin kasi nangangalay ako sa posisyon. So, pag binaba ko si Sky, or pag tinanggal ko na siya sa pagka-latch sa akin, ilapag ko siya sa ano niya, dun sa crib niya, sa kama niya. Magkatabi lang naman yung bed namin, di ba? Dadabog ka! Uwi ka na. So, yun. Nagigising siya maya-maya. So, dede na naman siya. Gisingin na naman niya ako. Nangangawa si Sky. Di pa dedein ko. Tapos, nangangalay na ako sa pwesto ko. Ayaw pa din niyang bumitaw. Mag-iiba ko ng pwesto. Ganyan, ganyan. Masakit pa naman siya mag-latch ngayon. Hindi ko alam, may mali yata sa niya. So, ganun kasi siya pag nagla-latch siya at nagtititing siya, masakit siya mag-suck. Kaya hindi din talaga ako nakakatulog sa gabi. Tanungin mo. Diaryo muna ako, guys. Babalikan ko kayo later. We'll eat na may breakfast. So, yan yung ginawa ko kanina. Yung granola, nilagyan ko ng milk. Sa bahay? Ano yan? Granola. Ano yun? Yung oatmeal? Oo, pero may halo siyang mga nuts, seeds. Nabili ko dyan sa Shopwise. Tapos nilagyan ko na fresh milk. Pampadiet, di ba? Para siyang mostly. Pampadiet yun. Kala ko naman, nagbumili ka na Aros Caldo. Ano si Reggie? 53. Hello guys! Nakapag-makeup na pala ako and 12 o'clock. Gantay na lang kami ng lunch break. Actually, hindi pa kami makapag-lunch kasi hindi pa alam kung dito kakain yung boss namin. Kaya nag-aantay lang kami. So, yun nga, share ko lang pala sa inyo na kung napanood nyo yung video namin na nag-makeover kay Ate Berta, yung subscriber namin, na turns out na pinsan pala nila Jet. Yun, naging maganda yung feedback and iniisip namin ni Jet kasi marami na ding nag-i-inquire na mga subscribers and viewers na kung kung magpapa-workshop ba ako or something na ganun. Kasi nga nagustuhan nila yung nagustuhan nila yung outcome and yung kinalabasan noong makeover. And very happy naman ako na nagustuhan niya yun. So, we are also thinking na to make it, a new segment on our channel. Parang magiging monthly ba siya or weekly siguro kung kakayanin ng schedule. Pero I doubt na kaya namin yung weekly kasi may daytime job nga ako. So, anyway, siguro monthly or siguro once every 2 months, parang ganyan. And, yun nga, iniisip namin ni Jet kung magpapa-workshop din ako kasi marami-rami nga sa inyo nag-i-inquire. And actually, meron akong event sa 14. It's a workshop. In-invite ako ng isang school. Hindi ko muna i-disclose sa inyo kasi pa siya hindi pa siya masyadong confirmed. And sa 14 pa siya. 14 na pero hindi pa masyadong confirm, no? Well, anyway, na naman na siya. Confirm na actually, pero may mga minimal details pa kailangan i-personalize bago ko i-disclose yung details. And exclusively for lang naman talaga siya for that school and no outsiders allowed. Well, anyway, yun sa 14 yun. And actually, nung una, ayoko ngang tanggapin kasi nagda-doubt ako na kaya ko ba? Kasi first time ko yun, guys, na mag-workshop sa maraming tao. Actually, nag-workshop na ako before. Mga lang naman, mga 5 to 6 person, ganyan. Yung personal lang. Group of friends. Tapos, mga, mga employees sa isang work, office, ganyan. Hesitant ka ako natanggapin yung offer kasi 30 to 40 students. 30 to 50 students daw yun ng workshop. And sabi ko, my gosh, parang hindi ko kakayanin yun. And whole day pa siya, guys. 9 AM to 4 PM. Kaya sabi ko, ano naman pagsasabihin ko dun and baka hindi ko kayanin yung ganun kadami. And actually, parang isang linggo ko siyang pinag-iisipan kung tatanggapin ko and hindi. And yesterday nga, nag-confirm na ako na sige, I'll be gracing their event for the workshop. And yun, happy naman sila na pumayag ako.
ayun lang naman. Sana maging successful and tuloy-tuloy na. Kasi gusto ko din kayong makilala personally and makausap yung mga subscribers namin and mga viewers na makaka-attend dun sa workshop. Di para na rin siyang meet and greet. Pero may kabuluhan kasi may matututunan kayo at the same time. Wala pa din update kung pwede na kaming kumain. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro mag-check muna ako ng meals. And nagawa ko naman na yung mga dapat kong gawin. Kaya, hi! Thank you! Mag-check muna ako ng meals. Tapos na akong kumain, guys. Kaya lang ang gara, oh. Yung ginamit kong Kylie, natanggal na siya. Natanggal na siya, oh. Nag-fade. Si Attorney Remia namin. Kinalayan ko siya, guys, ah. Ayan, kilay niya. Bayan, sa kabila mo. Oh, diba? Sino yan, mga friends mo? Vlog. Panoorin mo kasi ako sa YouTube. Sige, hanapin. Katulad ng pangalan namin sa IG. So, yun nga. Natanggal na siya. Oh, nag-fade. Hindi lang siya nag-fade. Talagang natanggal siya. Parang naging two-tone na tuloy. Parang na siya naging two-tone. Hindi ko alam bakit siya nagkakaganyan. Pero, pag color pop naman yung gamit ko, kaya yung DNA Cosmetics, hindi siya nag-fade, hindi siya nawawala. Pero ito talaga natuklap siya. Para tuloy ako may ilaw sa labi. Nakakaloka. Magtututbrush muna ako. Lalo siyang nag-fade doon nung nag-retouch ako. Wala na natira. Kaloka. Kylie, bakit? Pangit pa naman siya, guys, pag patong ka ng patong kasi kumakapal. So, natutuklap yung niya, yung mga lipstick, liquid lipstick na tutuklap sa lips. Kaya hindi din siya maganda na patong ka ng patong, retouch ka ng retouch eh. Tapos nakalimutan ko palang i-share sa inyo, meron akong bagong favorite na na wipes. Ito yung Herb Day Cleansing Tissue from The Face Shop. Niregalo, natanggap ko to nung Christmas party namin. So, ito yung natanggap ko sa exchange gift. Niregalo siya sa akin. And, hindi ko expected na maganda siya. Kasi maganda yung, yung effect niya sa skin. Actually, super moist siya. Yan, super moist. And, pag inamoy mo, amoy, talaga siya, very refreshing. And, hindi siya amoy green tea eh. May pagkaamoy siya ng, hi sir. May pagkaamoy siya ng parang mga herbs. Pero hindi masyadong matapang yung herbs na amoy niya. Pero very refreshing sa skin. And isa ko pang kinagusto sa kanya is yung effect sa skin. So, dahil nga moist na moist siya, so ginagamit ko siya pagdating dito sa work. Kasi nga, since kahit nagdadala ako ng sasakyan kasi hindi ako nag-aircon pag umaga. So, nakabukas lang yung, yung bintana ko, naka-roll down lang siya. So, wala, nakakapitan pa din ng mga dumi-dumi yung mukha ko. Kaya pagdating dito sa work, ko na, it's either naghihilamos ako, yung gentle wash lang, gaganon ko lang siya ng water. Or ito na yung lately kong ginagamit, yung tissue. Wet tissue siya. So, yan lang yung pinanglilinis ko sa face ko. And so far, nakita ko na pagdating ng mga bandang tanghali, siya, very luminous sa skin. Pero pag hinawakan mo, hindi siya oily. So, yun yung effect niya. Very luminous sa skin. Pero hindi siya oily. At the same time, namo-moisturize niya yung skin nang walang pagka-greasy effect. Kaya hindi ko alam kung anong gamot ang meron sa kanya. Pero try nyo din siguro. Hindi ko alam kung magkano to kasi natanggap ko lang to, no? Exchange gift. Try nyo na lang sa The Face Shop. So, ganito yung lalagyan niya. Ang ganda niya, guys. So, lately, yan na yung ko ginagamit ko. And feeling ko, pag naubos to, mag-repurchase na ako ng sarili ko kasi ang ganda talaga niya. Wala na ako sinabi ko hindi maganda, di ba? Nakakaloka. Bang gagawin ko? Wala naman na akong gagawin. Mag-check na lang ako ng mga
comments nyo. So, I'll reply to your comments. It's time to reply to your comments na in magtingin ng mga chorva-chorva sa Instagram. Ayan. Merienda na. 3:30 na. Dumating na din yung boss ko. Kain tayo, guys. May nagbigay sa amin ng bihaya. Pancake. Banana pancake. Kailan yung banana nandun sa kabila? Banana pancake. Tapos, may bago na pala kaming video. Pinapanood ko kanina. Yan. Pinapanood ko yung bago naming video. Sana napanood nyo din yung about sa circus. Saan? Dito ba yan? Parang doon daw sa likod dito. Pasyal kayo dito, guys, sa Araneta Center. Ayan. Panoorin ko yun mamaya. Tapos, habang nagbabrowse ako kanina sa Facebook, may nabasa ako. Kuya, may nabasa ako doon kanina. Yung may kwento kasi doon na nag-post na yung baby, pinanganak patay din. Patay. Tapos, ang ginagawa yun, nire-revive yung ginaganon yung likod. Nanamanap yun sa Diyos. Oo. Nabuhay, no? Oo, yun. Nabuhay siya. Inano siya. Talagang nirab ng midwife yung baby. Tapos, miracle yun. Oo nga, nakakatawa. Tapos, may nag-share doon sa isang grupo, sa mami group, may nag-share. Tapos, ang nakalagay sa kanya, sabi niya, parang may mali daw doon sa ginawa nung midwife. Nabuhay pa nga eh. Kaya nga yun. Tapos, sabi ng mga nag-comment doon, walang mali doon sa ginawa ng midwife. Ang mali is yung hanapan mo ng mali, yung isang tao. So, yung ganun. Binabatikos. Which is true, guys, diba? Hindi nga naman talaga maganda na hanapan mo ng mali yung isang tao na hindi ka naman Kaya inano siya dun parang binash. Binash talaga siya. Kasi sabi nung isang nag-post, may mali daw dun sa ginawa nung girl, hindi daw niya alam kung siya lang nakakapansin. Tapos parang nagsisik pa siya ng comfort dun sa mommy groups. Tuloy, ang reaction ng mga nag-comment dun, walang mali kasi trabaho daw talaga yun ng midwife, tapos buti nga nabuhay niya daw yung baby, and buti hindi nga daw siya sumuko, no? Tapos yung isa doon sinabi na walang mali doon sa ginawa ng girl. Ang mali is yung hanapan mo ng mali yung kapwa-tao mo. Which is true, diba? Wala namang dahilan para mag-ganon ka. Hindi ko ba alam sa ibang tao bakit parang mas napagtutuunan nila ng pansin yung mga pangit or yung mga hindi maganda sa paningin nila. Mas napagtutuunan nila yun ng pansin. Kaya, yun. Hindi kaya yun maganda kasi parang hinahanapan mo ng mali yung isang tao. Yun lang. Sabi nga ni Jet dapat mas na-appreciate mo yung magaganda doon sa isang tao kaysa doon sa mga pangit na meron siya or doon sa mga maling nagawa niya. Which is, hindi kasi healthy yun pag yun yung pinairal nyo sa inyo. Yung palagi nyong papansinin kung ano yung mali dun sa tao o kung ano yung pangit dun sa tao. Hindi yun makakatulong. And, isa pa, yun din yung nagiging reason bakit ka nagiging nega. Bakit nagiging negatron yung isang tao? Kasi parang, nagiging bitter ka pag may maganda siyang nagawa. So, ang tendency, hanapan mo siya ng pangit, hanapan mo siya ng mali. Yun lang naman, na-share ko lang naman sa inyo habang kumakain ng pancake. Kaya, if this video made you happy, give us a thumbs up, subscribe on our channel, and comment down on the comment box below. Yan na naman ang aming gwapong-gwapong messenger. Tatlo asawa. Ilan asawa? Tatlo. Dalawa lang. Dalawa. Isa sa gabi, isa sa umaga. Dalawa lang, 7 anak. 3 sa kabila, 7 sa kabila. 10. Grabe. Diba, 10? BFF ni Kuya Batikin. I'm now at the car, guys. Kasi, uuwi na tayo. Actually, medyo late na. It's, 7 o'clock kasi
late na umalis yung boss ko. May meeting pa kasi siya. So, hindi rin naman ako makaalis nang nandun pa siya. Nandun pa siya sa taas. Kaya kailangan paunahin ko muna silang umuwi bago ako umuwi. And ngayon, susunduin natin si Jet. Mayroon siyang meeting sa Robinson's Magnolia and dadaanan na natin siya pa uwi. Kaya samahan nyo ko hanggang sa pauwi, guys. I hope nag-enjoy kayo dun sa vlog sa work. Kahit wala naman masyado pinakita about sa work kasi wala naman talaga masyado akong ginagawa dun. Ganun. Mga ano lang. Mga receive lang ng documents, tapos phone calls, and pagtanggap ng mga bisita. Ganun lang. Everyday. And yung newspaper. Kaya, halika na, uwi na tayo. Dadaanan pala natin si Jet. Sunduin na natin siya sa Robinson's Magnolia. So the first winter, and I saw his entry, he was using burners, like gas stove burners. Thank you. Ate, saan yung UCC? Thank you. Hi! Hello. Bakit tayo nandito? May meeting ako doon sa isang client na ikakasal ngayon for 2 months. So, samahan niyo ako. Samahan niyo lang. What are you doing? Ikaw connect sa wifi dahil walang wifi. Yung couple! Sila yung ikakasal this month, 31. Tagal na preparation. Sobrang matagal. Ayan. Oh, hi. Kayo sa mga... Kilala mo si Ann? Oo naman. Just Oh. back lang. Ann, sabi mo kailan siya? Hi, Ann. Umuwi ka na ng January, ha? Aagahan. Ayan, yung wedding nila saan sa Hill Creek, Tagaytay. Okay. Successful! We closed the deal, so ako din yung makeup artist on that day. Sa ako naman yung wedding planner tsaka host. Yes! So, We are on the parking and we're going home. sorry guys, hindi na ako ayos. Doon yata sa kabila. Ano na? 9:30. Hi guys, nasa bahay na kami. Kauuwi lang. Kawawa si Sky. Sarap ng tulog. Umiiyak to. So wala na palang dede. Hindi kami nakabili kanina. Kawawa naman. Ay nako. Yun, so okay naman yung meeting kanina. Na-close namin yung deal. Tapos nakakatuwa lang kasi yung meron kaming 3 wedding na nakaabang. Tapos meron pa kaming bridal fair. Kaya sobrang busy kami simula ngayong month hanggang April. So, yun. Diba guys, update ko na lang kayo ulit for the next vlog. And then, yun, tutulog na kami. Kailangan na matulog ni Sky. And si ate Jess nakauwi na. Si Jess nakauwi na. Yung mga nagtatanong kung taga saan siya. Taga Infanta Quezon siya. Kasi nagtatanong sila Jess kung taga saan ka daw. Yeah guys, thank you so much sa panonood guys. Sana sa susunod ulit ma-enjoy nyo lalo yung mga vlogs namin. Kaya yun. Good night everyone, matutulog na kami. Bye! Sabi mo just bye!